Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At ngayong episode, imo-mode muna tayo, dahil tatalakayin natin ang kwento ng bandang My Chemical Romance. Isang banda na naging boses ng mga kabataang sugatan, nalulumbay, pero patuloy na lumalaban. Alam mo ba kung bakit nabuo ang My Chemical Romance? Dahil sa 9/11 attack. Oo, totoo yan. Isang comic artist na muntik ng masira, isang kapatid na tahimik pero matatag, at isang banda na naging boses ng buong emo generation. Pero paano nga ba sila nagsimula? Anong mga sakit sa buhay ang kanilang hinarap? At nasaan na sila ngayon? Simulan na natin ang madilim pero makapangyarihang kwento ng My Chemical Romance. Ang utak sa likod ng banda, Gerard Way, isang artist, comic book writer, at batang lumaki sa New Jersey. Mula pagkabata, mahilig na siya sa art at horror. Pero isang pangyayari ang nagbago ng lahat. September 11, 2001. Nasaksihan mismo ni Gerard ang pagbagsak ng Twin Towers. Habang gumuho ang gusali, na tila may bumangon sa loob ng damdamin niya, isang matinding pangangailangan na gumawa ng pagbabago gamit ang musika. Dito niya nabuo ang ideya ng isang banda na hindi lang basta rock, kundi isang kilusan. Isang banda na magsasalita para sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang mga member ng banda ay sina Gerard Way ang lead vocals, ang leader, ang boses, ang kaluluwa ng banda, isang dating addict at alcoholic, pero laging lumalaban sa sarili. Lumaki siyang bullied at may depression, pero ginamit niya ang musika para gumaling at tumulong sa iba. Sumunod naman ay si Mikey Way, bassist. Kapatid ni Gerard, siya ay tahimik, loyal, at nerd sa comics. Siya ang nag-isip ng pangalan ng banda, mula sa librong Ecstasy, 3 Tales of Chemical Romance, at kahit may anxiety at mental health issues, sinamahan niya ang kuya niya sa laban. Sumunod ay si Ray Taro, lead guitar, siya naman ang musical genius ng banda. Tahimik sa interviews, pero pagdating sa gitara, halimaw. Siya ang nagdala ng classic rock vibe sa emo sound ng MCR. Sumunod si Frank Iero, rhythm guitar, siya naman ang pinaka-wild, parang may kuryente sa katawan tuwing tumutugtog. Siya ang pinakabata sa banda, pero sobrang passionate. Lumaki siyang may chronic illness, pero never siyang nagpatalo. At si Bob Briar ang pumalit bilang drummer matapos umalis ang original drummer na si Matt Pelletier noong 2004. Siya ang tumugtog sa ilan sa pinaka-iconic at matagumpay na albums ng My Chemical Romance, kabilang na din dito ang 3 Cheers for Sweet Revenge, at ang The Black Parade. Bagamat hindi siya original member, naging malaking bahagi siya sa kasikatan ng banda noong kanilang peak years. 2002, inilabas ang I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Unang album nila, raw, madilim, puno ng emosyon. Dito nagsimulang mapansin sila sa underground emo scene. 2004, inilabas naman ang 3 Cheers for Sweet Revenge. At dito sila sumabog at tuluyang nakilala. Mga kantang, Helena, I'm Not Okay, at The Ghost of You, naging emo anthem ng buong mundo. Pero kasabay ng tagumpay, nagsimula na ring tumaas ang pressure. 2006, inilabas ang The Black Parade. Ito ang kanilang masterpiece. Isang rock opera na nagkukwento ng isang lalaking mamatay na. Kasama ang kantang Welcome to the Black Parade, naging simbolo ito ng emosyonal na resilience ng buong generation. Kung umabot ka na dito, baka naman pwedeng i-like mo muna tong video, mag-subscribe ka na rin, i-hit ang notification button at tulungan mo si Tito Daldal sa ating road to 500 subscribers. Suporta mo ang lakas ko, mga pamangkin. Ituloy natin ang kwento. Habang sila ay nagtatagumpay at namayagpag sa kasikatan, dumaan din sila sa mga madilim na yugto. Si Gerard ay muntik nang bumalik sa bisyo. Si Mikey ay pumasok sa rehab. Nagkaroon ng conflict sa loob ng banda. At ang pressure ng pagiging emo icons ay naging sobrang bigat. Kaya naman noong March 2013, tuluyan nilang inanunsyo ang paghihiwalay. Nasaktan at ikinagulat ng mga fans. Pero sa totoo lang, kailangan nilang gawin yun para din maghilom. Magpahinga, hanapin ang kanilang sarili. Akala ng lahat, wala na. Pero noong 2019, sa isang sorpresang announcement, bumalik ang My Chemical Romance para sa isang reunion show. Ang sigaw ng fans, walang katulad, punong-puno ng emosyon. Ipinakita nito na ang Black Parade ay hindi kailanman namatay.
Pero nasaan na ba sila ngayon? Si Gerard Way ay aktibo pa rin sa art at comics, siya ang utak ng The Umbrella Academy ng Netflix. Si Mikey ay mas open na sa kanyang mental health journey. Sina Ray at Frank ay may kanya-kanyang music projects. At ang buong banda, nag-tour ulit noong 2022 hanggang 2023. Buhay pa rin ang MCR. At dahil nalalapit na ang concert nila dito sa Pilipinas, pupunta ka ba? May ticket ka na ba? Comment mo lang dyan sa baba kung pupunta ka o hindi. Mga pamangkin, kung may natutunan tayo sa kwento ng My Chemical Romance, ito yun. Hindi masamang maging emosyonal, hindi ka nag-iisa, at kahit gaano kadilim ang pinagdadaanan mo ngayon, may parade na darating para buhatin ka. Kaya ikaw, pamangkin, sino ang banda na binago ang buhay mo? Ay comment mo na yan at baka sila na ang sunod nating i-feature. At e-comment mo lang pangalan mo at kung tiga saan ka para mabanggit ka sa Tito Daldal Shoutout segment. Don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na to. Ako si Tito Daldal, nagsasabing kahit emo ka, astig ka pa rin. Daldal pa more.